Fiesta po sa inyong lahat. At pakibati mo nga yung katabi mo, sabihin mo rin sa kanya, Happy Fiesta. Sa kabila naman, sabihin mo sa katabi mo, kaawaan ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo nagagalak at nagsasaya sapagkat patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, ang linggong ito ang kulminasyon, ika nga, ng pagdiriwang pa rin natin. Hindi sapat yung linggo ng muling pagkabuhay, kaya napansin nyo, itong mga nakalipas na araw, kinakanta natin ng papuri, sapagkat itong 8 araw ay pagdiriwang pa rin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi maisisilid ang kagalakan at biyaya, kaya nga magpahanggang ngayon tayo nagsasaya. At napakaganda nga po na sa konklusyon ng pagdiriwang ay ang kapistahan ng dakilang awa ng Diyos. Ito ay pinasimulan ni San Juan Pablo Ikalawa na kung maalala natin, nung siya'y tinawag ng Diyos sa bispiras ng kapistahan ng dakilang awa ng Diyos. Bagamat tayo nagsasaya, may kurot pa rin ng lungkot sapagkat humanaw ang ating pinakamamahal na si Papa Francisco. Kaya nga kasama siya sa ating intensyon at pinagdarasal sa misang ito. At alam natin si Papa Francisco ay may debosyon sapagkat buong pagkapari niya, lalo na ng kanyang pagiging Santo Papa, ang paulit-ulit niyang ipinangangaral at ipinapaalala sa atin ay ang awa ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Pope Francis, the name of God is mercy. Kaya naman, nakakatuwa din isipin, bagamat malungkot tayo sa kanyang pagkamatay, tinawag siya ng Diyos sa panahon ng muling pagkabuhay at kahapon, napanood siguro ng marami sa inyo, hinimlay siya sa bispiras ng piyesta ng dakilang awa. Ganon talaga ang dakilang awa ng Diyos. Sa mga nagdedebosyon sa Kanya, katulad ni Papa San Juan Pablo Ikalawa at ni Papa Francisco, hindi niya kinakalimutan ang mga nagtitiwala sa Kanyang awa. Kaya lalo nating palalimin ang ating debosyon sa dakilang awa ng Diyos. Amen? At ito yung ipagdasal natin. Gaya ng sabi ko nga po, ito'y pagpapatuloy ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang pinakatugatog sa lahat ng himala ni Jesus ay ang muling pagkabuhay. Wala nang tatalo doon. Naghimala ang Panginoon, nagpakain sa mga nagugutom, nagparami ng tinapay at isda, nagpakita sa mga bulag, nagpalakad sa mga pilay, nagpasalita sa mga pipi, pero lahat ng himalang yan, wala yan kung ikukumpara sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At ito yung pinangahawakan natin, dahil muli siyang nabuhay, tayo din muling mabubuhay. Kaya nga, bagamat malungkot tayo sa pagpanaw ni Papa Francisco, bilang mga Kristiyano, bilang mga deboto ng dakilang awa ng Diyos, kaya pa rin nating magsaya, kaya piyesta pa rin tayo ngayon. Dahil alam natin, hindi kamatayan ang katapusan. Tinalo ni Jesus maging ang kamatayan, kaya tayo rin mabubuhay na walang hanggan. At yun ang pinanghawakan ni Papa Francisco at tayong lahat. Ngunit, mga kapatid, sabi ko nga po, yun na yung pinakatugatog sa lahat ng himala ng Panginoon. Pero meron ba kayong napansin? Bakit naghimala na ang Panginoon? Meron siyang, ano ba yung nakaligtaan o sinadya? Napansin niyo po ba na tinira niya yung mga sugat?
Naghimala na siya eh. Muli na siyang nabuhay. Pero bakit tinira pa ni Jesus yung sugat niya? Narinig niyo, di ba? Iyon ang pamamaraan niya para magpakilala sa mga alagad. Kay Tomas, tignan mo, salatin mo yung sugat ko. Tignan niyo ang tagiliran ko. At maging sa larawan ng Divine Mercy, yun ang pinakita niya kay Santa Faustina. Yung kanyang dibdib, yung pinaglagusan ng sibat, kung saan umagos ang dugo at tubig. Pero bakit tinira yung sugat? Di ho ba tayo, naalala ko nung bata ho ako dito pag umuwi ako dito, pag pinapasyalan ko yung mga pinsan ko, pag matutulog na sa gabi, napansin ko, may mga ritual, no? Yung mga pinsan ko, kung ano-ano yung mga pinapahid, no? Kung ano-ano yung mga inuhugas, kung ano-ano yung pinapatong. Isang beses nga natakot ako, kala ko may multo kasi nung pagkita ko, ibang-iba, puting-puti yung mukha niya. Sabi ko, di ba ho tayo, mahilig tayong magpahid? Bakit pahid ng pahid? Para matanggal yung mga pekas, yung mga peklat, no, yung mga sugat. Di ba yun ang direksyon ng mundo? Tanggalin, pakinisin, paputiin. May kaibigan nga ako eh. Sabi ko, mukhang nagtitipid ka. Naglalagay ka ba ng mga papaya na yan, o mga gluta na yan? No? Sabi niya, Father, paano mo nalaman? Mukhang nagtitipid ka. Yung mukha lang nilalagay mo, nakakalimutan mo yung leeg. Maitim pa rin yung leeg mo. Pantayin mo. Pero ganun tayo minsan. No, diba? Ayaw mo yung may matirang mancha. Pero bakit ang Panginoon, tinira niya yun? Tinira niya yung sugat. Anong aral lang nais? Kayang-kaya niyan. Nabuhay na nga maguli. Isang ganun lang yan, burayan. Makapangyarihan na siya eh. Mapaghimala siya, pero bakit tinira niya yung sugat? At bakit tayo mga Pilipino, malapit tayo sa Panginoon? Kung mapapansin ninyo, ang mga matitinding debosyon natin, sa mga larawan ng Panginoong may sugat. Ang Divine Mercy, ang Sacred Heart, na may sugat sa puso. Siyempre, hindi ko pwedeng iwan ang mahal na pong Jesus Nazareno, na sugatan din. Bakit sila ang malapit sa ating puso? At ito yung kapulutan sana natin ng halagang aral. Dalawang aral, dalawang biyaya ang sana matutunan at ipagdasal natin habang pinagmamasdan natin ang sugat ng Panginoong muling nabuhay. Una raw, kaya niya tinira yung sugat para ipaalala sa atin ang tunay na nagmamahal, handang masugatan at masaktan. Ang tunay na nagmamahal, handang masugatan at masaktan. Minsan yung mga kabataan, kapag may mga youth camp o seminar, tatanong ko, sinong gustong magmahal? Taas lahat ang kamay. Sinong gustong masaktan? Wala nang magtaas. Aminin natin, takot tayong masaktan. Kaya naman tuloy yung iba, takot nang magmahal. Kaya nga, may mga tao, ayaw na mag-asawa eh. Natatakot dahil baka masaktan lang. Yung iba ayaw na nga rin magkaanak. Tama na kaya yung aso, tama na yung pusa. Buti pa yung aso, kahit anong gawin ko, hindi ako iiwan. Eh baka mamaya alagaan ko itong anak ko. Pagkatapos kong mahalin, walang utang na loob, lalayasan ako, di ako aalagaan. Natatakot. Pero mga kapatid, kung tunay tayong deboto ng Divine Mercy, handa tayong magmahal at handa tayong masaktan. At ang tunay na nagmamahal, hindi nanghihinayang masaktan. Ulitin ko po ulit, ang tunay na nagmamahal, hindi nanghihinayang masaktan. Ang Panginoon natin, napansin niyo po, kahit na sinaktan siya ng mga alagad niya, kahit na iniwan siya, pinagkanulo siya, pinagtaksilan siya, hindi siya nanghinayang, hindi siya nagsabi sa Ama, sayang naman yung pinunta ko rito. Sayang naman yung hirap ko sa krus. Kasi mga kapatid, ang sukatan
ng pagmamahal, hindi yung sukli nung minahal mo, kung hindi yung pagmamahal sa puso mo. Ulitin ko rin, ang sukatan ng pagmamahal, hindi yung sukli ng minahal mo, kung hindi yung pagmamahal sa puso mo. Siguro nga iba sa atin, hindi nasuklian, nasaktan lang tayo, pero wag mong sabihin, sayang lang. Ang Diyos, ang Panginoon, hindi niya sinabing, sayang lang. It was worth it because the more important thing is you love. Yun ang tunay na deboto ng Divine Mercy. Ang tunay na nagmamahal, handang masaktan, hindi nangihinayang kapag nasaktan at nasugatan. Ang ikalawang aral at biyaya, meron daw tayo, di ba, kasabihan, ang sundalo kapag nasugatan, lalong tumatapang. Ang Panginoon, pinakita niya sa atin, pag lalo siyang nasusugatan, lalo siyang nagmamahal. Yun ay ikalawang aral. Ang tunay na nagmamahal kapag nasugatan, nasaktan, lalong nagmamahal. Kabaliktaran, kasi sa mundong ito, nagmahal ka, nasaktan ka, anong gagawin mo? Ay, gantihan na. Galit na. Pero ang Panginoon, nakita natin, umaagos, nung sinugatan siya, nung sinibat siya, ang umagos sa kanya, awa at pag-ibig. Hindi galit, hindi pait, hindi pagsuklam, kundi pagmamahal. Tayo ba? Kung sinasabi nating deboto tayo ng Divine Mercy, kapag nasaktan ka ba, anong lumalabas sa'yo? Sana lalong awa, lalong pagmamahal, lalong kapayapaan, lalong buhay. Kaya nga, sa misang ito, mga kapatid, opo, meron tayong frame ng Divine Mercy, meron tayong medalya ng Divine Mercy, meron tayong 3 o'clock prayer, may chaplet tayo, pero ang mas mabungang pagdidebosyon sa Kanya, tingnan niyo po ang Kanyang sugat. Tiniran niya ang sugat. Bagamat siya'y muling nabuhay na at maluwalhati na, upang ipaalala sa atin ang Kanyang nag-uumapaw na pagmamahal, the ocean of mercy. At tayo magpasalamat sapagkat ganun ang ating Diyos. Ang tunay na nagmamahal, handang masaktan at hindi nangihinayang kapag nasusugatan. Ang tunay na nagmamahal, kapag nasasaktan, lalong nagmamahal, lalong nagiging maawain. Katulad ni Jesus. Amen.